Hello, isang masayang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jun. At eto na nga ang pag-uusapan po natin, Joel Villanueva. Sinampal sa katotohanan itong si Saldico. Hindi ko alam kung saan humuhugot ng kakapalan, no? Ng pagmumuka itong si Saldico. Nakahawak na ba kayo ng buhaya? Kasi gusto kong malaman kung gaano kakapal ng balat ng buhaya. Hindi na yata tinatablan ng hiya itong si Mr. Saldico. Ito po ang balita ng Radyo Pilipinas. No billion peso budget for Bicol flood control, says Rep. Saldico. Wala raw bilyon ang budget ng flood control sa Bicol. At ang sabi niya pa, no, itong umiikot sa social media about alleged substantial budget allocation for flood control in the Bicol region, saying these reports are false. Parang sinasabi niya pa na yung mga pictures kung saan gaano kalaki yung mga budget sa Bicol ay fake news. Yan pa yung sinasabi niya. Siya pa yung may gana na magsabi na fake news. Siya pa rin yung may gana na magsabi na si Vice President Sara Duterte ay magnanakaw. Naalala niyo yon? Yung sinabi niya na 125 million ninakaw daw niya. Ito po yung sagot ni Joel Villanueva. Hindi na po natin patatagalin. Joel Villanueva, nasan ka na? Wait lang Joel Villanueva. Ito. Ipi-play na po natin. Pakinggan nyo mabuti. Nakita ko lang dun sa social media na yung sa Bicol region, sabi 9 billion yung flood control program sa Bicol region for 2023 or even 2024. Hindi po totoo yun kasi in 20... hindi pala totoo, sabi ni Senator Joel Villanueva. Kala ko ba, Jun, sinampal sa katotohanan itong si Saldico. Ano po ba ang totoo? Eto, pakinggan uli natin. Eto po ang totoo. 23 sa DPWH alone, 29.4 billion ang budget. 29.4 billion for 23 budget for Bicol alone. Itutuloy po natin. This year, for Bicol Region 2024, ang budget for flood control ng DPWH ay 31.9 billion. So 2023 and 2024, meron kang 61.42 billion na budget for flood control in Bicol Region alone. 42 billion for 2023 and 2024 budget in Bicol Region alone. Sa Bicol pa lang po yun 61.42 na. Paano pa yung mga flood control sa ibang lugar? At ang talagang nakakahinayang, yung sinabi ni VP Sara, mayroon ng master plan sa Davao for flood control. Kaya lang ayaw bigyan ng budget. So, isa yan sa panggigipit. Itong mga naniniwala pa rin kay Marcos Jr. Nabasa ko sa comment doon sa channel ng RTBM Malacanang. Gumanon si BBM, di ba? Nung nagbe-briefing sila, typhoon briefing. Sabi ng isang nag-comment, kawawa naman ang ating presidente, pagod na sa dami ng ginagawa, sa dami ng trabaho. Sabi nga niya, di ba? Nagkamot nga anong gagawin natin? Wala ngang ginagawa Okay na yung nabudol tayo Hanggang ngayon pa rin nagpapabudol pa rin kayo. Siguro, mas lawakan ninyo yung pag-iisip nyo. Lawakan po ninyo. May paparinig po tayo. Ito po. Ito po ay mga anti-Duterte po ito Diba? Dinig mo yung mga dinig. Wait lang Pisahan natin Okay, pakinggan nyo po. Kung bibigyan mo ng grade or assessment yung pag-allocate ng budget ng gobyerno sa Pilipinas, anong assessment? Actually, based on sa 2024 experience, yan ko siya ng failing grade. Talaga? Why that? Okay. Hindi kasi alam mo, ang interesting ngayon,
marami na actually nai-involve dun sa budget. Kasi we can watch it and nanonood ka na sa YouTube, di ba? Nadidinig mo yung mga deliberation. Pero you know kung ano yung pinaka-frustrating dito sa 2024 budget. Dun sa buong proseso kasi, parte yung pagiging transparent nga, kaya napapanood ng mga tao. Pero doon sa final stage ng budgeting, pina-finalize lang yan ng konting representative ng mga congressman at saka mga konting representative ng mga senador. Tapos, dapat ang gagawin na lang nila, i-reconcile nila yung konting pinagkaiba ng Senado at saka Kongreso. Di ba? Yun po yung tinatawag nating bicameral conference committee. So, ayun. Doon po sa BICAM nagkakatalo. So, totoo po, ayan na anti-Duterte na nagsasabi. Totoo po yung sinabi ni BP Sara na ang nasusunod lang talaga sa budget ng Pilipinas o nagdidesisyon ay itong si Martin Romualdez at Saldico. Totoo ang sinasabi ng ating Vice President. Doon po sa BICAM, hindi na po yan naka-livestream, hindi na po yan naka-televise, wala na pong media, sila-sila na lang. Mga ilang representative ng Kamara, representative ng Senado, hindi ko alam kung ilan sila, kung may 10 sila, tag-5, no? Hindi ko alam. Pero ang talagang nasusunod dyan, ay si Martin at si Saldico. Ito na nga binunyag na ni Joel Villanueva ang totoo, no? At doon po sa sa BICAM, kapag po nag-propose ka sa lahat po ng proposed budget, halimbawa DepEd, DPWH, magpo-propose yan kung magkano lang ang hinihingi nilang budget, no? Halimbawa 2 billion. Yung pinropose mo pong budget, pwede mo yung bawasan. Pwede po. Pero hindi mo pwedeng dagdagan. Bawal po yun. Ang ginagawa po ng dalawang ito, no? May mga proposed budget yung mga departamento, dinadagdagan nila. After that, kukunin nila yung dinagdag nila, ilalagay nila sa unprogrammed fund. At ito ngayon yung pinangtatapal sa mga buhayang congressman na tinatawag na pork barrel. Kaya 2023, doon po sa mga budget ng blood control, napakalaki. Napakalaki na nang naibubulsa nila. Kaya nagbilihan ng mga magagarang kotse itong mga buhaya sa Kamara. Simula nung binanatan po nila si BP Sara ng 125 million. Ayan, nagbilihan na sila ng mamahaling relo, mamahaling bag, mamahaling sasakyan, at baka may mga lupain na yan, may mga farm na yan. At baka ang ibang ari-arian yan na i-deposit na po sa iba't ibang bansa. Bilyonan ang pinag-uusapan, no? Yung banat nila kay BP Sara, 125 ginastos ng 11 days. Nako, baka may corruption dyan. Yun lang ang sinasabi. Dinadramahan nila kayo, kayo naman, patuloy kayo nagpapauto. Nabudol na nga tayo ng isang beses, okay na yun. Sa akin, okay na yun. Magpapatuloy pa rin kayo magpapabudol pa rin kayo. Kaya tama yung sinasabi ni BP Sara. Ang presidente hindi marunong magpresidente ang nakaupo ngayon. Tama talaga Pinafact check sila ng Bagyo. Itong Christine, matatawa ka sa mga BBM supporters. Sabi nila, kinukompare nila yung mga namatay. Hindi kagaya ng kay Ondoy, hindi kagaya ng Odette ba yun? Konti ilang ang namatay dito. Hindi mo pwedeng i-compare si Christine, Typhoon Christine, kay Ondoy at kay Odette. Si Odette nga po ang kanyang bugso ng hangin is 230 km per hour. Alam nyo si Christine kung ilan lang? 110. So, yung pagko-compare, hindi po yan
kung may bagyo, no, i-compare mo, depende po yan sa lakas ng bagyo. Si Ondoy naman, mahina hangin, pero umaatikabo sa lakas ng ulan. Alam nyo kung gaano kalakas yung ulan o gaano kadami yung ulan na ibinagsak ni Ondoy? 6 na oras, walang tigil, ang lakas ng ulan. Biruin nyo yun. Etong kay Christine, sa ibang bagyo, di ba, uulan ng malakas, biglang hihina, minsan tumitila pa, no? Tas uulan uli ng malakas. Yung kay Ondoy po, hindi ko makakalimutan to. 6 na oras, umuulan ng napakalakas. 6 na oras, walang tigil, tuloy-tuloy. Kaya yung bukas ng dam, number 5 na eh. May bukas po na dam, number 1 lang, number 2. Sa Ondoy po, tinodo na yung bukas eh. Tinodo po yung bukas. Kaya ganun po katindi yung baha. So hindi po pwedeng i-compare dahil konti ang namatay sa Ondoy, marami. Hindi po pwede saka yung sa Yolanda, marami namatay. Iba po yung bugso ng hangin ng Yolanda. Ito po mahina-hina lang eh, 110 lang eh. Kay Odette nga 230. Baka kay Yolanda eh nasa 300 km/h yung bugso ng hangin nun. Talagang wawasiwas yung bahay mo, giba talaga ang bahay mo nun. Hindi ko alam kung ano yung mga nagko-comment na yon, kung tao ba yon, totoong tao o mga troll, no? Pero alam natin mas marami ang troll doon. Okay? Pero meron akong nakikita eh. May ini-inspect ako na mga nagko-comment, budol pa rin sila ngayon. At hanggang ngayon naniniwala pa rin. Dito po sa picture na to, papakita ko sa inyo. Ito po. Picture po ng mga presidente at kanilang mga final net satisfaction ratings of past Philippine president. Ang pinakamababa, si Gloria, negative. Siya lang po ang negative dito. Pero pagdating po sa final, yung pababa na po sila, 35, 38, 33, si Erap, 45 si Noynoy, si Gloria nga, negative 7. Tignan nyo po kay President Rodrigo Duterte, positive 81. Nung dumating po si Pangulong Duterte, nabiyayaan po tayo ng napaka matapang, napakatalino, at masipag magtrabaho, may sinasabi pagdating sa performance. Napakalayo po ng ratings, oh. Napakalayo. Ini-imagine ko si BBM sa kanyang ratings bago siya bumaba, yung final ratings niya. Wag naman sanang lampasan niya si si Gloria, negative 7, no? Tignan niyo yung attitude ni Pangulong Duterte, no? Siya lang naiiba eh. Tignan niyo yung naka-finger pa, di ba? Pero sabihin natin na parang bad boy siya. Bad boy of the president of the Philippines. Parang siya yung bad boy ng presidente ng Pilipinas eh. Pero nakita nyo, tuwang-tuwa tayo nung nakaraang nakaupo siya. Ang dami nating nakikitang mga projects. May mga pagbabago sa community natin, naging peaceful. Kumbaga yung budget ng Pilipinas, kada piso, nakikita po natin nung panahon ni Pangulong Duterte. Yun po yun eh. Dito po sa panahon ni Bongbong Marcos, 2 taon pa lang siya. O magta-3 taon. Wala pa rin tayong nakikita. Hindi tayo masaya. Hindi sulit yung budget kung saan sila ang humahawak. Nasaan napupunta yan? So yun po ang dapat isipin nyo. Kaya sa susunod na halalan, mangangampanya sa inyo, pupunta sa inyo si BBM, ikakampanya mga senador niya.
Sana naman mapag-isipan ninyo na wag nang iboto. Wag na pong iboto. At tama talaga yung sinasabi ni VP Sara, no? Kaysa sa mga sinasabi ng mga buaya sa Congress. No? Ang sinasabi ni VP Sara, Martin at Saltico lang ang nagdidesisyon, humahawak ng pera ng bayan. Tama talaga yan, napapak-check sila ng Bagyo. Tama din yung sinabi ni VP Sara, no? Hindi marunong magpresidente ang nakaupo ngayon. Tama talaga kumakamot ng ulo, no? Ano sabi ni Pangulong Duterte, Rodrigo Duterte? Hindi ka magbibigay ng orders sa araw ng bagyo. Ang orders ibinibigay 2 to 3 days ahead. Bago pa dumating ang bagyo, may order ka na. After ng bagyo, saka ka magbi-briefing. Ano gagawin natin? Yan ba yung presidente na maipagmamalaki mo? Kakamot ka rin ng ulo dito sa presidente natin. Anak ng tokwa. Anong klase? Walang ginagawa, walang ginawa, walang alam. Hindi marunong magpresidente ang nakaupo. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you po next time.